Nakakalungkot yung nangyari sa isang grade 5 student na si Francis Gumikib ng Antipolo City. Ito yung estudyante na allegedly ay sinaktan ng kanyang guro at namatay. Lumalabas sa death certificate ni Francis na ang ikinamatay niya ay global brain edema. Ibig sabihin nito, may pamamaga at pagdurugo sa bandang utak niya or sa brain tissue. Nakalagay din sa kanyang death certificate na meron siyang presumptive pulmonary tuberculosis or TB. Presumptive, ibig sabihin nito kasi parang papunta pa lang sa sakit na tuberculosis yung nakita sa kanya. Pero ayon sa mga magulang ni Francis, wala naman daw karamdaman o sakit ang kanilang anak. At ang nakikita nilang dahilan kung bakit nasawi yung bata ay dahil sa pananakit ng kanyang guro. Ayon sa mga ilang kaklase ni Francis, kinwelyuhan daw ng guro niya at sinabunutan pagkatapos ay sinampal itong si Francis. At pagkatapos daw ng insidenteng ito, 3 days pang pumasok uli si Francis sa kanyang paaralan. And then after that, doon na nagsimula yung nakaramdam siya ng pagkahilo, pagsusuka, pananakit sa may bandang tenga, at nung dinala daw siya sa ospital, sumuka rin siya ng dugo sa may emergency room. At pagkatapos nito, tuluyan siya na koma at namatay after 11 days mula nang sinaktan siya ng kanyang teacher. Sabi ng ama ni Francis, malakas ang kutob nila na dahil dun sa malakas na pananampal ng guro sa kanyang anak, ito yung naging dahilan kaya nasawi si Francis. Maaari din daw kasi na yung tumama kay Francis ay yung singsing na suot ng teacher nung sinampal niya si Francis. Pero ayon kay Dr. Fortun, na isang forensic expert, hindi rin daw conclusive yung death certificate. Kumbaga, hindi klaro yung death certificate dahil hindi naman daw nakalagay doon kung ano ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng global brain edema itong si Francis. Kung ang dahilan nga ba daw nito ay dahil sa trauma or sa matinding tama sa may bandang ulo niya na naging dahilan para magkaroon ito ng pamamaga at pagdurugo. Sa ngayon kasi, ipinag-utos ng Department of Justice na magkaroon ito ng case build-up at yung bangkay ni Francis ngayon ay ginagawan pa ng autopsy at ang resulta nito ay at least mga 7 days bago lumabas yung resulta ng autopsy. Ginawan ito ng autopsy para malaman kung may tama nga ba sa ulo talaga si Francis dahil sa matinding pananapak or pananampal na maaaring maging dahilan para maapektuhan yung kanyang brain. Makikita rin kasi sa autopsy kung may bugbog ba sa may bandang ulo ni Francis o di kaya sa bandang tenga ni Francis na maaaring naging dahilan ng kanyang pagsusuka at pagkahilo at pananakit ng kanyang tenga at ulo. Kapag ka natapos na yung autopsy at lalabas ng resulta nito, dito malalaman kung sasampahan ba ng kasong homicide yung guro. Kapag ka napatunayan na yung kanyang pananampal at pananakit kay Francis ang naging dahilan ng kamatayan ng bata. Ngayon, kung lalabas sa autopsy na walang force na nakita or trauma dun sa ulong bahagi ni Francis, sasampahan pa rin ng kaso yung guro ng physical injury. Nakakalungkot lang yung ganitong balita dahil alam natin ang mga teachers ay itinuturing natin mga pangalawang magulang. In fact, for me, malaki ang pasasalamat ko sa mga teachers ko dahil wala ako sa kinaroroonan ko ngayon kung hindi dahil sa gabay nila. Naiintindihan ko rin na aside sa tinuturuan tayo ng ating mga teachers, kasama na rin dito yung pagdidisiplina nila sa atin. Yun nga lang, bawal na bawal yung klase ng pagdidisiplina na kung saan ay napagbubuhatan nila ng kamay ang kanilang mga estudyante. Hindi lang physical abuse, even verbal abuse or sexual abuse, bawal na bawal ito na gawin ng mga teachers natin. Alam din natin na lalong-lalo na yung mga teachers na ang hawak nila ay yung mga bata, kailangan talaga nila ng matinding pasensya at pangunawa dahil alam natin itong mga bata talagang magugulo, makukulit, mapaglaro sa loob ng klase. Ganon pa man, wala silang karapatan na saktan itong mga bata. Siguro the best thing na pwede nilang gawin ay i-report ito sa kanilang advisor o di kaya ay sa principal at maaaring ipatawag ng principal or nung advisor ang mga magulang ng bata instead na sila ang gumawa ng pagdidisiplina na saktan nila yung mga bata. Dahil kahit sinong magulang hindi papayag na sasaktan ng sino man ang kanilang mga anak. Nakakalungkot lang kasi na maagang naputol or maagang binawian ng buhay si Francis. 14 years old lang siya at grade 5 student. Well, maaari din naman kasi na baka talagang may sakit na yung bata nang hindi nila alam. Kumbaga, walang sintomas. At na-trigger ito nung nakatanggap siya ng malakas na sampal mula sa kanyang guro. Or pwede rin yung malakas na pananampal na natanggap ni Francis sa kanyang guro ang nag-trigger nung existing medical condition niya na hindi alam ng mga magulang niya or even ni Francis dahil wala itong mga sintomas. So ang tanging makakasagot lang nito ay yung magiging result ng autopsy. Kapag ka nakitaan na nagkaroon ng tama or bugbog
yung ulong bahagi ni Francis. Then this will explain na ang dahilan kung bakit siya nasawi ay yung pananampal ng kanyang guro. Although ayon dito sa babaeng guro, hindi naman daw malakas yung pananampal niya kay Francis. Pwede rin namang nagsisinungaling siya o di kaya para sa kanya mahina lang yon. Pero dahil bata yung tinamaan, syempre mas iba yung impact kaysa kung adult yung sinampal niya. So ang tanging makapagbibigay linaw lamang dito ay yung resulta ng autopsy. At pag lumabas na yung result ng autopsy, kung ano man ang magiging resulta nun, doon na magbabase kung anong magiging kaso nitong guro. Para sa akin, mataas pa rin yung pagtingin ko sa mga guro. Pero sana, yung ibang mga teachers ay dahan-dahan sa pagdidisiplina ng mga estudyante. Lagi sana nilang isipin na sila ang tumatayong pangalawang magulang ng mga estudyante, lalong-lalo na ng mga bata. So dapat pinaparamdam nila sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga bata, na ang paaralan ay isang masayang environment na kung saan nandoon sila para matuto at hindi para matakot.